Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Una sa lahat, alhamdulillah, pinupuri po muna namin, pinasasalamatan, niluluwalhati, dinadakila ang mahabaging Allah dahil Kanya pong sinanhi na tayo po ngayon magkaroon na uli ng palaro, alhamdulillah. Bilang ko lang po sa inyo, paalala rin sa mga manlalaro, mga coaches, mga manlalaro. Mashallah, nakita nyo naman po kanina, mga kaibigan, kapatid, no? Yung ating first game, very smooth. Diba, nakita nyo, ganyan po player. Yun din ang nagbibigay kasiyahan sa aming palaro. Walang nagre-reklamo, walang mainit ang ulo. Kaya pinapaalala po namin sa inyo, bago mag-start, ang kailangan po namin dito dahil programa po namin to. Alala, programa po namin to. Ayaw po namin dito yung mga magagalitin. Gusto po namin yung masayahin. Okay ba yan, mga players? Masayahin, ha? Yung mga magagalitin, pasisayan tayo. Yung mga reklamador, mainitin ang ulo, ine-eject po namin yan. Ganun po kahigpit ang aming palaro. So, paghigpit na to, kayo po ang makikinabang. Upang yung mga mabigyan po ng disiplina sa paglalaro. Yun po ang aming hangarin. Na upang magpatuloy po, katunayan po ito, nakita nyo wala pong entrance. Walang quota, palaro namin. Tunay kasiyahan lang po ang aming handog para sa inyo. Kaya ang hinihiling lang po namin sa inyo, mga manlalaro, mga kapatid namin sa pananampalataya, magpakapait lang po tayo. Magkaroon lamang po tayo ng disiplina, respeto, magandang pag-ugali. Tunay, magtutuloy-tuloy po ang ating palaro. Mananatili po kayo sa aming palaro pag pinakita nyo kami ng kabutihan. So yun po ang aming hinihiling. Ngayon, meron lamang po ako ibabahagi sa inyo. Itong aking ibabahagi, sadyang napakalaga na kailangan nyo rin pong mapakinggan. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, sabi niya, ingatan ang 5 bagay. 5 bagay. Bago dumating ang 5 bagay. Una, sabi niya, ingatan ang inyong kabataan. Bago dumating ang inyong katandaan. Ngayon, mashallah, mga bata pa kayo, katanda ba? Alam niyo po, dumating po ako rito, 1998, 27 years old pa lang po ako, 1998, nandito na po ako. 1998, so, ngayon, magto-28 years na rin po ako dito sa Saudi Arabia. Halos kalahati po ng buhay ko dito na sa Saudi, sa Jeddah. Hindi po ako Muslim nung kaibigan, ha? Dati po ako ng born again ng World International Ministries. Alhamdulillah, ginabayan po ako ng Allah subhanahu wa ta'ala. January 31, alas 9 ng umaga, Biyernes 2003, hindi ko po makakalimutan. Bilang Muslim, masasabi ko, yan po pinakamagandang desisyon na ginawa ko sa buhay ay yung yakapin ko ang pananampalatayang Islam. Alhamdulillah, matiwasay po ang aking pamumuhay. Bakit? Kami po kasi protection ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang maisagawa lang po namin, maisapamuhay ng Islam. Ngayon, dumadating na po sa katandaan, alhamdulillah. Pangalawa, sabi ng Rasulullah, ingatan ang inyong kayamanan bago dumating ang inyong kahirapan. Kung meron po kayong yaman, iguhol niyo po yan sa magandang pamamaraan. Huwag niyo pong sasayangin, be a wise spender, ika nga. Pangatlo, ang sabi niya, ingatan ang inyong kalusugan. Ito, ingatan ang inyong kalusugan bago dumating ang inyong karamdaman. Alhamdulillah, ito, napakaganda po ito. Naglalaro po tayo ng basketball. Maganda po physical, kailangan ng katawan. Kaya kami pong Muslim, alhamdulillah, hindi po kami kumakain ng baboy. Yun. Kasi hindi ingatan namin ang kalusugan namin. Alam po namin, ako, inaamin ko, 27 years po ako kumakain ng baboy nung hindi pa ako Muslim. Alhamdulillah, napakaganda pala ng turo ng Islam. Kapag ipinagbabawal sa Islam, itinuturo, makabubuti po sa atin. Makabubuti yan. So karamihan Muslim, hindi po kahit bigyan nyo lang ako ng isang pirasong daing, isang pirasong tuyo, kakainin ko yan kaysa bigyan mo ko isang kilong baboy. Bakit? Baka ikamatay ko yan. Merong nagtatanong na
pilosopo, sabi niya, bakit nilikha pa ng Diyos ninyo? Sabi. Isang pilosopo na hindi Muslim. Sabi sa akin, bakit nilikha pa ng Diyos ko ang baboy? Hindi naman pala pwedeng kainin. Hindi po lahat ng nilikha ay pwedeng kainin. Meron pong purpose yan. Dahil ang baboy, sinasabi sa inyo, meron po yung purpose, tinatawag po yan ng scavenger, collection of garbage. Kita niyo po sa bansang India, kapag sila ay nasa call of nature, okay? Call of nature. Ang ginagawa nila, pinapakawalan yung kanilang baboy sa talahiban. Doon sila magpaparaos. Ayun, kakainan ng baboy ang kanang domestic. Kita mo? Collection of garbage yan. Yun po ang purpose. At meron pa rin po ito. Sa parting Europa, ayon po sa mga alsan ko, sa parting Europa, sa kakakain nila ng baboy, nagiging shameless na yung mga tao. Nagiging wala ng hiya. Sa kakakain pa rin ng baboy. Tunay kaibigan, ingatan niyo po yung kalusugan. Lalo na po, paalala lang, sa mga player na manlalaro na naninigarilyo, tunay kaibigan, itigil niyo na yan. Baka yan ang ikatugok niyo. Lalo na yung naglalaro ka, titigil ka, hihit ka na sigarilyo, yung usok pumapasok. Itigil niya po yan. Ibig sabihin, yung kalusugan nyo, hindi nyo iniingatan. Lalo na sa ating mga kapatid na naninigarilyo. Kapatid, tunay magkakasala pa tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tatanungin tayo, anong ginawa niya sa kalusugan nyo? Bakit hindi nyo iniingatan? So, pagpaalala lang din po sa ating mga kapatid, pang-apat, ingatan ang inyong oras. Yun ang sabi, ingatan ang inyong oras bago dumating ang iyong pagkakabalahan. Ngayon, yung dumilan, sa amin pong Muslim, napakahalaga na oras. Bakit? Dumating po ngayon yung takdang oras ng sala. Ang sabi ng Allah, Ina salata kanat alal mu'minin kitaban mawqutan. Sabi ng Allah, katotohanan, ang pagdarasal ay aming ipinag-utos sa takdang oras. Ayan, may takdang oras po sa mga mananampalataya. Kaya dumating po yung takdang oras ngayon ng sala, tigil muna lahat yan. Mahalaga po sa amin ang oras. Lalo ng oras na to, inilalaan po namin nga sa ating tagapaglikha. Tandaan po natin, anumang oras, yung lupa natin inapakapakan, dinudurahan, yan din po ang lalamon sa atin. Sayang kaibigan, inahangaan tayo ng tao, pinapalakpakan dahil napakahusay mo sa laro. Gustong-gusto mo. Subalit kinalimutan mo ang nagbigay sa'yo ng buhay. Ang naglikha sa'yo, ang nagbigay sa'yo ng lakas at sigla. Subalit kapag ikay napilayan, tumatawag ka ng Diyos. Sasabihin ng Diyos ko, bakit nangyari sa atin to? Pero nung ikay malakas, tuwang-tuwa ka dahil maraming humahanga sa'yo. Sinisisi. Panglima, ito na pinakamahalaga. Pinaka-importante sa lahat. Sabi ng Allah, ng Propeta Muhammad SAW, ingatan ang inyong buhay. Ayan. Bago dumating ang iyong kamatayan, buhay natin, alagaan natin. Kasama na rin ang kalusugan. Sabi ng Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut, thumma ilayna turja'un. Ang bawat kaluluwa, sabi ng Allah, ay makakalasap ng kamatayan. At kayo'y muling ibabalik sa akin. Kaya alhamdulillah, mga minamahal kong kababayan na hindi Muslim, ang katayuan niyo po ay naging katayuan din namin nung kami hindi Muslim. Kami po na nagpapalaro nito, dati rin po kami hindi Muslim. Alhamdulillah, inshallah, kung meron po kayong mga katanungan patungkol sa Islam, huwag po kayong mahihiya, huwag po kayong magatibi. Marami po kayong magtanong sa amin dito. Sino man naman ang nais lumakap sa Islam, nandito pa rin po kami na handang umalalay tumulong sa inyo, inshallah. Maraming salamat po sa inyong pakikinig, mga kababayan. Dito na lamang po. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.